Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Muli ko na naman pong ihahatid sa inyo ang ikalawang yugto ng ating bagong kwento na pinamagatang Ang Binatang si Victor. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na ang ikalawang kabanata ng ating bagong kwento na pinamagatang Ang Binatang si Victor. Nilapitan ni Victor ang kanyang ina at tinanong nito kung ano ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Sinabi naman ng kanyang ina na huwag itong mag-alala dahil ayos lang naman siya at marahil dala lang siguro ng pagod kaya siya inuubo. Subalit, batid ni Victor na parang itinatago ng kanyang ina ang kanyang tunay na nararamdaman upang huwag itong mag-alala sa kanya. At pagkatapos mag-usap ni Victor at ang kanyang ina ay pumasok na ito sa kanilang kwarto at nagpahinga. Habang si Victor naman ay pinagpatuloy ang ginagawang paglilinis ng kanyang ina sa may kusina. Lumipas ang isang oras at natapos na nga si Victor sa paglilinis kaya pagkatapos ay pumunta muna ito sa kanilang kwarto upang silipin kung natutulog na ba ang kanyang ina. At nang makitang maayos na itong natutulog kaya bumalik ito at nagpahinga muna siya sa may sala. At habang nakaupo siya ay bigla namang naisip ni Victor ang naging karanasan nito sa ginawa ni Darwin sa kanya at hindi maialis sa kanyang isipan kung paano nilalaro at hinahagod ni Darwin ang kanyang pagkalalaki, lalo pa nang nilagyan ni Darwin ng pampadulas ang kanyang kargada. Kaya mas lalo nitong naramdaman ang sarap sa mga sandaling iyon. At habang iniisip muli nito ay hindi naman maiwasan ni Victor ang mapahawak muli sa kanyang kargada. Hanggang sa unti-unting nga itong nabubuhay, kaya naman hindi nito napigilan ang kanyang sarili at doon ay nagparaos nga muli itong si Victor. Samantala, simula noon ay hinahanap-hanap na nga ni Victor ang naging karanasan nito kay Darwin. Kaya ilang beses ding may nangyari sa kanilang dalawa muli at kahit alam ni Darwin na 15 years old pa itong si Victor at 35 years old naman siya ay hindi pa rin sila nagpapigil at palihim nga silang nagkikita at may nangyayari sa kanilang dalawa. Mula noon ay napapadalas na rin si Victor sa panunood ng palihim ng mga sex video ng mga lalaki na siya naman nitong kinahihiligan. Bagamat hindi halata itong si Victor, subalit dahil sa ilang beses na may nangyari sa kanilang dalawa ni Darwin, ay unti-unti namang nagbabago ang kanyang kinahihiligan at nahuhumaling na rin ito sa mga lalaking malakas ang apil. Lumipas ang isang linggo at isang araw habang nasa bahay lamang itong si Victor ay inutusan naman ito ng kanyang ina na ihatid ang mga natapos nitong labahan sa bahay ng kanyang customer. Dahil noong araw na iyon ay sobrang busy ito at marami pang labahan ang kailangan nitong tapusin. Kaya naman pumayag naman itong si Victor at nagbihis ito at ilang sandali pa ay dinala na nga nito ang mga labahan
papunta mismo sa bahay ng customer ng kanyang ina. Halos 10 minuto itong naglakad at kahit medyo mabigat ang dala nitong labahan ay tiniis pa rin ito ni Victor. Kaya naman sobrang pinagpawisan ito sa mga oras na yon. Ilang sandali pa at nakarating na nga ito sa bahay at doon ay sinubukan nitong tawagan ang cellphone number ng customer na ibinigay ng kanyang ina hanggang sa Hello? Sino to? Hello po sir. Bali, ako po yung inutusan ng aking ina upang ihatid po itong mga labahan sa inyo. Bali, andito na po ako sa labas ngayon. Okay. Ikaw si Victor, tama? Yung gwapong anak ni ate. Sorry ha, sinabi kasi ng mama mo sa akin na gwapo ka daw. O siya, hintay ka lang, sandali lang, lalabas na ako. Hindi po. Sige po. Hihintayin ko na lang po kayo. Salamat po. Nakausap nga ni Victor ang customer ng kanyang ina. At nagulat nga ito dahil hindi nito inasahan na isa palang bakla ang kanyang paghahatiran ng mga labahan. Nang mga oras na yun ay mag-aalas 2 na nga ng hapon. Kaya sobrang tirik ng araw at halos mabasa na ng pawis ang damit nitong si Victor. Habang hinihintay nitong lumabas sa bahay ang nakausap nito sa cellphone. At ilang sandali pa ay paparating na nga ito papunta sa kay Victor. At doon ay nakita nito na papalapit ang isang matandang bakla na nagngangalang si Raul. Si Raul ay 50 years old, mabait, single at medyo mataba. At nagmamay-ari ito ng isang water station at isang malaking tindahan. Ilang sandali pa, lumabas na nga ito at nakita si Victor. At nagpakilala ito sa kanya sabay sabing, "Oh, iho, ikaw pala si Victor. Apa, hindi nga nagsisinungaling ang nanay mo. Ang gwapo mo nga talaga, no? At mukhang pwede na. Huwag kang matakot sa akin, okay? Ako nga pala si Raul. Well, babe na lang itawag mo sa akin dahil magiging boyfriend na kita simula ngayon. Okay? Gusto mo ba yon? Bata pa po ako, tsaka baka magalit po si nanay. Siya nga pala, ito na po yung mga labahan ninyo." "Naku iho, pwede namang hindi alam ng nanay mo eh. Sekreto na lang nating dalawa. At naku, basang-basa ka ng pawis. Alika muna sa loob ng makapagpatuyo ka doon. Mahirap na, magkakasakit ka niyan. At magmerienda ka na muna sa loob, okay? Huwag kang matakot, kilala naman ako ng nanay mo eh." Teka lang po, bali, uuwi na po ako." "Shh, sige ka. Hindi na ako magpapalabas sa nanay mo. Mawawalan siya ng customer niyan pag tinanggihan mo ako. Tsaka, huwag kang mag-alala iho. Akong bahala sa'yo. Tara." Sige na nga po." Sumama naman si Victor kay Raul sa bahay nito. At nang makarating sila sa loob, ay sobrang namangha itong si Victor dahil nakita nito na malaki at maganda ang bahay ni Raul. Hanggang sa pumunta sila sa may kusina at pinagkuha naman ni Raul si Victor ng merienda at pagkain nito. Ilang sandali pa ay nakita at sobrang natakam si Victor sa pagkaing inihain ni Raul para sa kanya. At halos nagulat ito dahil first time nitong kumain ng pagkaing hindi pa nito natitikman simula noon. Kaya sinabi ni Raul kay Victor,
Oh, iho, kumain ka, okay? Huwag kang mahihiya. Sabi ko naman sa'yo, akong bahala. At dahil masipag at mabait ka naman, kaya eto, magpakabusog ka. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo mauubos yan, pwede mo namang dalhin sa nanay mo. Nako, salamat po. Mukhang masasarap po ang pagkain ito. At meron pang ice cream. Siyempre, para lang yan sa'yo kasi masarap ka rin. Ano pong ibig niyong sabihin? Nako, kumain ka na lang. Tsaka sabi ko naman sa'yo na babe na ang itawag mo sa akin, okay? Tsaka, huwag kang mag-alala. Pag andyan si nanay mo, pwede mo naman akong tawaging ma'am, okay? Sige po. Ayos po, bali. Salamat, babe. Nagsimula na ngang kumain itong si Victor at halos na parami naman ang kinain niya sa mga sandaling iyon. Habang si Raul naman ay pinagmamasdan lamang nito si Victor at tinititigan nito ang binata habang napapaisip ito ng, ang gwapo talaga ng binatang ito at sobrang ganda ng katawan. Napakaswerte ko naman kung ako ang unang makakabinyag nito. Simula ngayon ay magiging akin ka na, Victor. At sige lang, kumain ka lang. At pagkatapos niyan, ikaw naman yung kakainin ko. Habang pinagmamasdan ni Raul itong si Victor, ay mas lalo nga siyang nabibighani sa binata. Lalo na at nakasando lamang ito at nakafit na short. Kaya mas lalong nakikita ang pagiging brusko ng itsura ni Victor. At ilang sandali pa at tuluyan na ngang natapos si Victor sa pagkain. Kaya naman ay nagpahinga ito dahil sa sobrang busog sa mga sandaling iyon. Sabay sabi kay Raul ng, Babe, salamat po pala. Ang sasarap ng pagkain. First time kong kumain ng ganito karami. Bigla namang tumayo at lumapit si Raul kay Victor at hinawakan ang balikat nito at dahan-dahan naman nitong hinihimas ang dibdib ni Victor pababa sa kanyang kargada. Sabay sabi ng, sabi ko naman sa iyo, iho, akong bahala sa iyo at mabubusog ka, di ba? Kaya dapat palagi kang pumunta dito sa bahay ko dahil maraming pagkain dito. Babe, ano pong ginagawa ninyo? Teka lang po, baka po hinahanap na ako ni nanay. Shh, akong bahala sa nanay mo, okay? Sumunod ka lang sa akin, Victor. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pero, talaga po ba? Promise? Huwag niyo lang pong sabihin kay nanay ko. Promise ko yan sa'yo, Victor. Basta, akin ka lang, okay? Lika, doon tayo sa kwarto ko. At muli na namang nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating bagong kuwento na pinamagatang Ang Binatang si Victor. Muli niyo pong abangan ang ikatlong kabanata ng ating kuwento dito pa rin sa aking channel at Ronski TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.